Unahin na po natin muna. Ano ho yung mga sinasabing mga produkto na meron hong nagbabadyang taas presyo? Magkano ho ang itataas? Out of 20, actually, mga 12 ang basic necessities and prime commodities. I mean, 20 total na nasa Price Act. So ito yung binabantayan ng DTI. In our suggested retail price bulletin, we have 217 shelf keeping units. Ito yung iba-ibang brand at iba-ibang size. So meron ngayon kaming pending request from about 13 manufacturers. So ang total number nung nire-request nilang product for increase is 43. But we have 217, Connie. So the rest, ibig sabihin yung 65% ng products dun sa SRP bulletin ay hindi naman nagre-request. So bastante yung presyo nila. Okay, pero yun hong sinabing dahilan kaya ng mga manufacturers sa hinihiling po nilang taas presyo, ano ba yan? Oh yes, kasi hindi naman natin mapigilan talaga, 'di ba? At saka global naman 'to. Yung cost of raw materials nila that are imported from other countries, kagaya ng harina para paggawa ng instant noodles. Yung mechanically deboned meat, wala naman tayo ditong gumagawa nito, so imported rin 'yan. Buttermilk, skim milk, iba pang raw materials nila. And kasama yung acquisition cost ng finished product. Kung imported yung finished product na i-repack dito or ilalagyan ng kanilang packaging, at saka yung transportation cost, logistics cost, because of the increasing prices of fuel. But explain ko lang in detail, yung distribution cost natin that uses fuel is only 3 to 5% of the total composition hanggang makarating dun sa finished product. Yes, ma'am. Marami-rami rin ho ito, no? 43 produkto. Yes. Sabi ho dito kabilang yung delatang sardinas, meron din ho tayong delatang karne, condensed milk, evaporated milk, powdered milk, kape, instant noodles, pati bottled water at sabon. So ito ho mga ito, gaano kataas yung mga itataas? Reasonable pa ho ba yung pagtaas nila, ma'am? Oo, tempered naman kasi ng DTI, hindi naman tayo pumapayag talaga na malaki yung i-increase nila. So in terms of percentage, meron tayong aabot ng 34.7% na requested increase. Pero, I mean, 23.58% na requested increase. Pero, ang translation nun into peso ay ano lang, parang nasa 4 pesos, 3 or 4 pesos lang. Para lang malaki lang ang number pakinggan if we say it in percentage. Pero sa peso value, nasa 23 centavos, nasa 19 centavos, ganyan. Ang pinakamalaki na naaabot dun sa mga requests nila ay yung 4 pesos na nabanggit ko. Meron pala, sorry, for non-food, merong mataas, medyo mataas pakinggan, 9.75 pesos sa baterya. Ito naman yung Energizer. Oo. Non-food. Ma'am, sabi niyo 4 pesos lang dun sa food items, pero meron hong report na 7 pesos. Let's see. Na inalaw namin. Opo, ito. Nasa 10 centavos hanggang mahigit 7 pesos po ang hiling na taas presyo daw. Can we confirm this, ma'am? Yes, we have that request. Pero hindi naman kasi porke ni-request nila, kung ano ibibigyan natin. So, yung mga ganong kataas na requested increase, medyo talagang dadaan yun sa maraming paghihimay hanggat maibaba natin. Or kung talagang justified naman, yung ganyan kalaking increase, hinahati-hati natin. So sa susunod na publication na maybe yung 30% or 50% nilang requested increase. Okay, kailan ho ito magiging effective, ma'am? Wala pa, Connie, kasi hindi pa natin nakikita. Right now, if you ask me, hindi ko pa nakikita kung kailan namin ilalabas. Kasi hindi pa kami tapos mag-aral. And of course, we still have to consider a lot of other factors. So hindi pa muna ngayon. Definitely not towards the end of the month or maybe next month, hindi ko pa masabi. Naku po, pasok ba ito sa Burr months, ma'am? Ano naman Miss Connie, out of 217 shelf-keeping units, 43 products lang. 43 Marami pa rin ho yun, ma'am. Diba? Lalo na ito ho, parating binibili ng ating mga kapuso. Okay, sige. Pag-usapan ho natin, Burr months, may mga itataas pa ba doon sa mga nabanggit po natin na so far ngayon hanggang 4 pesos doon sa mga food items?
So far wala pa kaming nare-receive from manufacturers ng Christmas products kasi usually we are always notified. Okay. Ina-advise nila tayo pero wala pa naman. Kung plano nilang mag-increase, dapat yun by now meron na tayong na-receive. But we'll follow up with them. Sige ma'am, kinakabahan na kaming mga misis, ha? Thank you very much po. Huwag kayong kabahan, huwag kayong kabahan kasi doon sa bulletin natin ng basic and prime commodities. For example, canned sardines, we have around 15 shelf-keeping units doon sa bulletin. Pero ang ina-allow natin na gumalaw is only 3 to 4 items, Okay. SKUs. So marami pa rin silang mapapagpilian na produkto na hindi gumalaw ang presyo. Sige po ma'am, maraming salamat sa inyo pong binigay sa aming update na yan. Thank you ma'am. Maraming salamat. Yan po naman si DTI Undersecretary Ruth Castelo. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.